Guys, welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload, okay? So guys, sa mga interested sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link ng aking Facebook. Message lang po kayo. Then, kung hindi nyo po mahanap yung description box below, ayan, ito po yung aking Facebook. Jade Diaries po yung pangalan. Ayan, message nyo na lang po ako dyan. Dalawa po yan, page at saka Facebook. Alin lang po sa dalawa, re-replyan ko kayo. Minsan kasi may nagme-message sa akin, no? Nag-message na sa page, nag-message pa sa Facebook. So, ako tuloy, parehas ko siyang nare-reply. Naguguluhan na rin tuloy ako. Ayun. So, by the way, tignan natin kanina bang love reading itong masasagap natin. Pero bago tayo mag-start, tignan natin yung energy mo. Kanina po itong love reading, spirit guide. Kanina po itong love reading. Okay. Pasensya na guys sa tahol ng mga aso. Ayan. So, okay guys, sasabi dito is decide. Baka may mga bagay dito na kailangan nyo ng pagdesisyonan, or pwedeng undecided kayo sa isang sitwasyon. Basahin natin guys ha. It's time to make a decision. Being on the fence drain your energy no matter what you choose. It will be exact writing for your spiritual path. Channel your energy, be decisive, learn, grow, decide. Okay, 'di ba? Parang sa madaling sabi guys, baka ito na yung time para mas mag-matured ka. And umalis ka na doon sa mga bagay na nakakapag-drain lang naman daw ng energy mo. Yes, parang may calling sa inyo, like hindi lang to guys sa spiritual, kundi sa future mo. Parang ito na yung time para mag-decide ka para sa future mo. Ito na yung time para mag-decide ka ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. And umalis ka na sa mga toxic. Pero yung pinaka-main na nakikita ko dito, kung hindi ka na makapag-decide pagdating sa relasyon mo, sa person mo, baka ito na yung time, no? Huwag mo nang patagalin. Kumbaga, mag-desisyon ka na. Okay? Huwag mo na siyang patagalin, huwag mo nang pahabain pa, huwag mo nang istresan pa yung sarili mo. Sa pinapakita sa akin dito guys, kung may mga bagay na nakikita ka na, ayan, kung may mga bagay na nakikita kang hindi na tama dun sa relasyon, siguro puro ka pagpapatawad, puro ka pagpapasensya, alam mo yun, hindi na tama. Kasi pwedeng ikaw yung naagrabyado, ikaw yung mas nangangailangan ngayon ng moral support, ikaw yung mas nangangailangan ngayon ng pagmamahal, pero hindi mo makita dun sa person mo. Okay, hindi mo maramdaman dun sa person mo yung support na kailangan mo ngayon. Okay? Okay. And titignan pa natin guys, no? Okay, nasa yung card ito. Alam nyo guys, medyo nag-aalangan ka. Sobrang bait mo, yun yung nakikita ko sa'yo. I-describe ko ha. Sobrang bait mo, tahimik ka lang, and hindi ka rin masyadong palakwento sa ibang tao, especially sa family mo, kung ano man yung nangyayari sa relasyon nyo ng person mo. Kasi siguro ayaw mo rin masira yung person mo sa ibang tao. Kumbaga, kahit masira na siya sa inyo, kasi ikaw kayo pang intindihin yung sitwasyon eh. Sobrang matured mo dun sa sitwasyon na yon. Ang problema lang guys, parang hinahayaan mong saktan ka niya, hinahayaan mong maabuso ka na tong person na to. Ano nangyayari? Parang tinatolerate mo siya na gawin niya yun sa'yo. Binibigyan mo siya ng karapatan na saktan ka nitong taong to. Kaya nga sabi rito, kailangan mo na mag-decide. Okay, huwag mo nang aksayahin yung energy mo sa mga bagay na nagdi-drain lang naman ng energy mo, sumisira sa peace of mind mo. Okay? Tignan pa natin. Kanina itong love reading. Kanina po itong love reading spirit guide.
Kanina po itong love reading. Meron tayong the Hermit, okay? Contemplation, search for truth, inner guidance, and meditation. So, may ginagawa yung person mo na nakakapanakit ng damdamin mo. Parang feeling mo binabaliwala ka niya, parang mas nakaka-stress pa siya sa pinaka, ano talaga yung problema ang kinakaharap mo. Sa pinapakita sa akin dito, humahanap ka pa rin ng katotohanan or dahilan para talagang tuluyang iwan nitong taong to. So, actually, parang hindi mo rin alam pagmamahal ba or awa itong nararamdaman mo. Kasi kahit papano, yung pinapakita sa akin dito, hindi niya kayang umalis doon sa'yo. Hindi kanya kayang iwan, hindi kanya kayang alisan. And ikaw, parang hinahayaan mo na lang din kasi kahit papano naman nag-e-effort si person, mahal ka naman ni person, pero may times na parang nagme-meditate ka kung worth it pa ba or palayain mo na lang. Parang ganun. Okay? Tingnan natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong 9 of Pentacles. Luxury, profit, success, and home. Ayun no. Kasi parang may ine-expect ka sa person mo Pero, alam mo yun, parang kahit hindi niya naman naibigay ito, basta magkaroon lang siya ng plano pagdating sa relasyon nyo. Ikaw kasi parang stable ka na Masasabi ko nang successful ka na kahit papano kasi may stability ka ng pinangahawakan. Okay, yun yung pinapakita sa akin dito. Okay? Titignan natin. Additional message. Meron tayong Queen of Pentacles. Practical, business-oriented, grounded, and generous. Diba? Ikaw, nakikita ko guarded ka naman pagdating doon sa sitwasyon niyo ni person. Ang problema lang dito guys, parang guarded ka nga, pero may mga bagay ka na pinapaubaya mo dyan sa taong yan. Okay? Kumbaga, hinahayaan mo siya na parang sinusuportahan mo rin siya Masasabi ko naman na pagmamahal to kasi yung support na ginagawa mo sa kanya, parang gusto mo siyang magkaroon ng stability, hindi dahil mahal mo siya, no? Gusto mo lang yun kasi parang tulong na rin sa kanya para kahit papano parang mag-grow siya sa sarili niya and hindi habang buhay parang aasa siya sa inyo. Or depende siya sa mga desisyon mo. Ganun yung pinapakita sa akin dito. Ang problema lang guys, habang nade-develop or nagkakaroon ng progress sa buhay na tong taong to, yung nasisilip ko rito, no, parang lalo siyang lumalayo sa inyo. Okay? Na parang ikaw ginagawa mo lahat para lang masuportahan siya, maging successful siya, maging maayos siya. Pero dumarating kasi sa point na parang may mga bagay na hindi na nagiging tama or hindi na pumapabor sa mga bagay na gusto mo. Okay? Tingnan pa natin. Additional message. Meron tayong The Magician, Willpower, Desire, Creation, Manifestation. Ayan. So guys, si Magician kasi is someone na masyado kanyang tawag dito parang na-under. Okay? Parang may potential siya dito na kaya kanyang makontrol pero ikaw kumakawala ka na. Siguro dati kaya mong tiisin. Pero habang tumatagal kasi, yung pinapakita sa akin dito, parang, wait, may mga bagay na hindi na tama na ginagawa niya sa inyo. And natututo kang lumaban dito. Okay, ayan o. Napapatulan mo siya. The Lovers, 12 Cups, may partnership. So, pwede guys, ito ay girlfriend or boyfriend mo. Pwede rin naman guys na ka-situationship mo. Uso naman yun guys. Okay, yun yung nasa sense ko rito. Okay, tignan pa natin.
Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong Page of Wands, confident, new journey, fearless, and enthusiastic. Enthusiastic pala, sorry. Okay, alam mo ikaw, ang galing no, kasi ang nakikita ko sa energy mo, masyado kang mag-imagine ng mga bagay-bagay. Kumbaga, kung sa tingin ng person mo, isip bata, pero hindi matured ka na. May mga bagay kasi, or may mga tao kasi guys na immature pagdating sa relasyon, pero matured pagdating sa career, no? So, ikaw matured ka pagdating sa career, sabihin natin na siguro, sa relasyon, isip bata ka kasi hindi ka pumapayag na kung anong ginagawa sa inyo. Na may maling ginagawa sa inyo. So, ikaw yung nakikita ko sa inyo guys, confident ka pa rin kahit ganun yung nangyayari. Kumbaga, hindi mo hinahayaan na masyado kang ma-overpower ka ng person mo. Okay? Kasi, kaya mo pa rin mag-set ng boundaries dito eh. May nakikita ko dito guys, new journey. I think may bagong biyahe or may travel ka. Baka ikaw ay mag-unwind or mag-biyahe kasama yung mga kaibigan mo. Ayan. Tingnan natin. Additional message. Meron tayong 10 of Cups. Happy family, reunion, happy endings, marriage. Oh my God. Pwede may mga anak na kayo. May mga anak na kayo. Nakikita ko naman mukhang masaya yung pamilya mo. Or yun yung gusto mong mabuo. Yung magkaroon kayo ng buong pamilya, masayang pamilya. Ayaw mong mag-end ito kasi may mga anak kayo eh. Kahit na ikaw na yung nagsasuffer, kahit na wala ka nang nabe-benefits dito sa relasyon na to, basta masabi lang na buo. No? Masabi lang na kahit papano, parang walang judgment. Kasi inisip mo rin yung sasabihin ng ibang tao, yung kahihiyan. Parang ganun kita nakikita. Masyado kang professional kahit na masyado kang winawalang yan ng person mo. Kahit minsan hindi kanya binibigyan ng peace of mind. Nakikita ko naman mahal ka ng person mo. Pero yung pinaka-point kasi kung bakit ka nasasaktan, may times na parang binabaliwala ka nito. Okay? May times na parang hinahayaan ka niya. Okay? Kinokontrol ka naman niya. Pinagbabawalan ka naman niya. Pero may mga bagay na ginagawa niya yung gusto niya. Tapos ikaw hindi mo pwedeng gawin yung gusto mo. Ganun yung nakikita ko dyan, guys. Okay? Tignan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Love reading. Meron tayong Knight of Pentacles. Okay. Protective, conservative, patient, and tentative. Si person mo kasi guys, parang napapansin mo masyado niya lang iniisip yung kapakanan niya. Parang binubuo niya lang yung sarili niya. Tapos wala siyang concern sa inyo. Parang tingin mo binabaliwala ka niya. Kasi Knight of Pentacles siya dyan eh. Parang ang bagal, no? Parang ang tagal-tagal na parang pinagbigyan mo siya. Tapos walang progress. Walang progress na nangyayari sa relasyon nyo, sa buong pagsasama nyo. Parang ganun lang. Okay? Kung paano kayo nagsimula hanggang ngayon, ganun pa rin. Tingnan natin. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Meron tayong 5 of Pentacles. Okay. May mga bagay kasi na, ito kasi 5 of Pentacles, parang hindi ito nakokontento eh. Okay. Kumbaga, parang ikaw hindi ka nakokontento sa sitwasyon nyo. Basta nakikita ka dito na gusto mo ng, parang gusto mo ng, parang magkaroon siya ng pangarap para sa relasyon niyo. Sino ba naman ang hindi, di ba? Nahihirapan ka lang kasi na siya. Nahihirapan ka lang na parang pagtakpan tong taong to. Kasi hindi ka nga nagkukwento sa ibang tao. So, nangyari guys, napupuno ka. Ayaw mong may masabing pangit sa inyo
ibang tao na parang ikaw kasi alam mo sarili mo na gusto mo siyang panindigan. Ngayon kung mag-open ka sa ibang tao, parang ang dating sa inyo rin yung impact. Okay, ikaw rin yung masasaktan eh. Ikaw din yung mahihirapan. Na parang alam mo sarili mo na gusto mo siyang ipaglaban. Pero kung ang tingin na ng ibang tao is pangit dun sa person mo, parang ang pangit ng ipagmalaki. Parang ganon. So, nangyayari guys, iniipon mo to sa sarili mo na parang hindi alam ng person mo kung ano yung sacrifice na ginagawa mo. Kung ano yung hirap na ginagawa mo para lang pagtakpan lahat na nangyayari sa relasyon nyo. Kung paano ka lumalaban dito para sa pamilya nyo. Okay? Tingnan natin. Meron tayong Four of Pentacles. Greed. Possessive, hoarding, and control. Diba? Masyadong nagiging malupit si person mo sa'yo. Tignan pa natin. Meron tayong King of Swords. Ito kasi guys, Four of Pentacles. Parang masyado siyang gahaman. Sa madaling sabi. Kasi sabi niyang greed, diba? Sa Tagalog, gahaman. Masyado siya nagiging gahaman. Kumbaga, pinagkakait niya yung ano yung gusto mo. Basta gagawin niya lang yung mga bagay na gusto niya. So, nangyari, ano ba kayo? Mag-asawa ba talaga kayo? Mag-jowa? Kasi ang dating guys, parang mag-jowa eh. Or, parang situationship. So, yun ang mahirap eh. Hindi mo kayang magalit. Hindi mo kayang ipaglaban tong taong to. Kasi, wala namang kayo. Walang title. Mahirap eh. Kaya siguro ikaw hindi ka nakukontento dun sa sitwasyon. Kasi, hindi mo naman din masabi na parang, wait, hindi lang ako pang hanggang dito lang. Okay? Ikaw yung someone na gusto mo may pinapatunayan sa inyo or pinaglalaban ka. Ayun no, nandun yung King of Swords eh. Gusto mo ng someone na ipaglalaban kayo. Meron tayong Two of Wands. Okay. Planning for future, traveling decision, wanderlust. Meron tayong King of Wands. Oh, marami pala nagkakagusto sa inyo guys. Actually, hindi mo kailangan yung person mo. Marami nagmamahal sa'yo eh. So, tanongin mo yung sarili mo, worth it pa ba to? Kasi, sa nakakita ko rito guys, marami nag-a-admire sa inyo. Marami nag-aantay dito na maghiwalay lang kayo. Alam mo yon, inaantay lang na maghiwalay ka, tapos parang umaaligid lang siya rito. And, sa katwa amin. Okay? So, ayan, malakas ang energy ng Earth sign, Capricorn, Taurus, and Virgo. Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Yes. Konti lang yung ano dito, yung water and air sign. Konti lang. Mas malakas ang Earth sign, Capricorn, Taurus, and Virgo. Okay? Tignan natin. Nararamdaman ni person. Ayan. Kaya binibigyan ka na ng chance ni universe na mag-decision dito, guys. Okay? Kasi umiiksi na yung oras mo. Hindi ka pa bata, patanda ka. Hindi ka palakas, pahina ka. So, kailan ka magde-decide? Kailan mo hahanapin si the one? Kailan mo hahanapin yung tamang tao? Kung ikaw mismo, hindi mo binibigyan yung sarili mo ng chance na magmahal ulit. No? Hinahayaan mo yung sarili mo sa mga maling tao. Okay, nahayaan mo pa nasaktan ka. Tignan natin, guys. Nararamdaman ni person sa'yo. Nararamdaman ni person para sa'yo. Nararamdaman ni person. Meron tayong Four of Cups. Diba? Yan o. Parang umiiwas ka na sa kanya. Grabe yung disappointment mo sa kanya. Dami mo ng doubt dito sa relasyon na to. Kasi parang kahit nag-effort siya dito, nakukuha ka niya eh. Parang naawa ka sa kanya sa simpleng effort na ginagawa niya. Yan yung na tumatatak sa kanya na parang, pag nag-effort naman ako sa taong to, parang lalambot naman siya. So, water sign, Cancer, Pisces, and Scorpio. So, ikaw, tuloy naguguluhan, pagmamahal ba to or awa lang tong nararamdaman mo? Okay? Kasi yung person mo, guys, parang, huli niya yung kiliti mo. Kaya kanyang paikutin.
Ganon. Kaya kanyang paikutin. Tingnan pa natin. Meron tayong Magician. Okay. So guys, si Magician kasi parang manipulative to eh. Parang gusto niya control niya lahat. Okay. Then, dumarating sa point na ikaw, parang, wala na ba akong kailangang pagdesisyonan para sa sarili ko? Kasi, masyado niya lang kinokontrol lahat, guys, eh. Okay? Na parang dapat siya lang yung, parang siya lang yung dapat emperor doon sa relasyon. Hindi niya kinoconsider kung nasasaktan ka, kung nahihirapan ka, ano yung sacrifice mo. Kung pinagdadamutan mo man yung sarili mo, kung masyado ka mapagbigay sa taong to, wala siyang pakialam doon, guys. Kasi the magician siya. Gusto niya, kontrolado niya lahat sa'yo. Kontrolado niya yung relasyon niyo. Meron tayong 12 cups. Partnership to. Okay. So, sinasabi niya, parang nangangako naman siya dito na, parang partner tayo, give and take tayo. Pero nangyayari, guys, give ka lang ng give, wala ka naman natitake sa kanya. Parang yung dating sa akin dito, ang dami mong natulong sa taong to. Kung nahihirapan ka na, may advice ko sa inyo, guys. Huwag mo nang pahirapan lalo yung sarili mo kasi binibigyan mo nga siya ng privilege na gawin to sa inyo eh. Diba? Tignan pa natin. Meron tayong 7 of Pentacles. 7 of Pentacles. Ito kasi guys, new beginning. Pagod na pagod ka na sa pagbabago. Pagod na pagod ka na mag-antay na may pagbabago sa taong to. Nahihirapan ka na. Kasi yung dating sa akin dito parang hanggang kailan? Hanggang kailan siyang ganito? Hanggang kailan siya magbabago? Or talagang hanggang dito na lang? Kasi nahihirapan ka na rin. Tingnan natin. Meron tayong Page of Cups. Okay. Page of Cups. Si person mo, guys, sa una lang to nagkakaroon ng realization. Kasi Page of Cups siya din eh. Kumbaga, sa umpisa lang siya natatauhan. Pag nag-aaway kayo, parang ang dating sa akin dito, sa una lang siya nagsisisi. Kalaunan, wala na ulit. Ganon. So, yung nararamdaman niya sa inyo, guys, nakikita ka naman niya na gusto mo ng pagbabago, pero parang lagi kang pagod. Lagi kang stress. Hindi niya alam, sa kanya ka napagod. Ganon. Meron tayong Knight of Wands. Okay, so choice mo to, guys, yung sinasabi rito. Kasi, sa overall energy ng person mo, yung nararamdaman niya sa inyo, guys, nararamdaman ka lang niya. Pero wala naman siyang effort or pagbabagong ginagawa. Knight of Wands pa nga siya dito. Paparamdam niyang mahal ka niya. Pero paulit-ulit niya yung gagawin yung mga bagay na nakakapanakit sa damdamin mo, nakakapanakit ng damdamin mo. Pero nakikita ko mahal ka niya eh. Yun nga lang, guys. Gusto niyang gawin kasi yung mga bagay na pinagbabawal mo or ayaw mo. O di mo pinagbabawal, no? Titignan pa natin. Additional message. Nararamdaman mo kay person? Nararamdaman ni person sa'yo, sorry. Obstacle, no? Look for ways around the obstacle, find happiness. Diba? Lagi kanya pinapasaya eh. Kumbaga, pagka tinutoyo ka, pinapatawa ka niya, sinusuyo ka naman niya, parang pinaparealize niya sa'yo na masaya lang tayo, walang problema, ganon. Kahit may problema naman talaga, hindi niya lang sineseryoso. Siguro isa yun sa mga kinakailis mo na parang, eto yung problema, oh. Tapos parang wala lang sa'yo. Parang ganon. Pero, ayun na nga. Mapagbiro, masayahin tong person mo. Meron tayong embrace. Ayan. Alam mo, pinipili ka pa rin niya. Mahal ka pa rin niya. Kung may mga pinagsisilosan ka rito, may mga dahilan naman din kung bakit nagsiselos ka.
parang ikaw pa rin yung gusto niyang piliin. Babalik pa rin, makikipag-usap pa rin to guys. Parang may paghahabol pa rin guys, no? Clarity. Ayan, take time to think about your situation to gain clarity. Okay. Meron tayong Cupid. Malakas pa rin yung tama niya sa inyo guys. Gusto niya guys ng closure. Malakas pa rin yung nararamdaman niya sa inyo. And sa malinaw na pinapakita sa akin, hindi nawawala yun guys. Okay? Kung paano kanya minahal nung una, ganun pa rin hanggang ngayon. Yun nga lang, mako-question mo talaga kasi ma-misinterpret mo talaga kung ano yung ginagawa niya sa inyo. Pero yung pinapakita sa akin guys, mahal ka naman ito. Okay? Gusto niya sabihin sa inyo, I love you so much. Diba? Sabi ko sa inyo mahal ka talaga nito. Meron tayong we were always meant to meet. It was written in the star. I miss you. Diba? So, kung hindi mo siya masyadong kinokontak ngayon, sobrang namimiss ka nitong taong to. Ayan. Ikaw yung someone na pinagdasal niya ng matagal ng panahon. Then, dumating ka. Tignan natin yung zodiac sign. Meron tayong Pisces, Libra, Capricorn, Taurus. Meron tayong Libra, Aquarius, Scorpio, Virgo, Sagittarius, Cancer, Aries. Energy sa side ng person mo. So, doon naman tayo sa energy mo. Okay. Doon naman tayo sa energy mo. Nararamdaman mo sa person mo, overall energy. Oh, Three of Swords. Nararamdaman mo meron siyang ibang mahal eh. Oo, the Sun. Sun kasi is parang may potential sana dito sa taong to. Pero nakikita mo parang meron siyang ibang mahal, meron siyang ibang gusto. The High Priestess. Malakas yung pakiramdam mo, nararamdaman mo, kahit hindi siya magsabi. Nararamdaman mo na meron siyang ibang pino-pursue. Parang mahirap para sa'yo na maniwala na mahal ka niya. Meron tayong learn. Ayan. Marami ka natutunan dito sa connection na to. O, diba connection yung lumabas? Perceptive. Be ready to receive what fate has planned for you, guys. Okay? So, yun yung sinasabi dito na nararamdaman mo sa kanya. Tignan natin yung energy sa side mo. Energy sa side mo. Meron tayong Aries, Leo, Virgo, Sagittarius, Taurus, and Capricorn. Meron tayong Cancer, Aries, Gemini, Aquarius, Pisces, and Taurus energy. Last one. Scorpio, Sagittarius, Libra, Capricorn, Pisces, and Aquarius energy sa side mo. So, tanggalin na nga natin to. Yun. Saan ba ito nakalagay? In the near future, saan na ba ito papunta, Spirit Guide? In the near future. Tabi mo natin ito. In the near future. Power. The power of love. Like a magnet drawing soul together. Naku, mukhang soulmate mo to, guys. Oops. Wait lang po. Mukhang soulmate mo tong si person. Mahirap putulin ng connection pag soulmate. Meron tayong rejoice. Embrace your loving connection and rejoice. And honor. Honor your loved one and you will notice your relationship become stronger. Nakikita ko guys, in the near future, possible na ipaglaban ka nito. Pahalagahan ka nitong taong to. And sobrang yung pag-admire niya sa inyo. Lalo na pag nalaman niya na, ay, marami pala nagkakagusto sa kanya. Na parang manghihinayang itong taong to. Manghihinayang siya pagka nilet go ka na lang niya ng ganun-ganun lang guys. Okay, so magkakaroon naman para to guys ng realization. Sobrang tindi ng realization niya dyan. Tingnan natin. Additional message. In the near future, profession. Isa sa dahilan kung bakit nagkakaroon kayo ng conflict, dun sa pinipili niyang profession, pwedeng mas pinipili niyang lumayo. Meron tayong vow, wish, hope, worship, and eternal love. Magugulat ka na lang guys dun sa biglang effort na gagawin niya. Parang hindi siya.
Parang ba't mas mahal na mahal ka niya ngayon? Basta magugulat ka na lang dito sa taong to. Grabe. And yung mga bagay na hindi niya ginagawa noon, guys, is parang gagawin niya ngayon. Ikaw na yung bahalang manghusga kung dapat ka pa bang magstay. Pero for my opinion, guys, kung nahihirapan ka na sa sitwasyon, huwag mo nang pahirapan yung sarili mo, okay? So, hayan guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Again, bukas po. Let God bless and love you. Bye-bye.